Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan inakala ng lahat na ang glowing stone statue ay ang heavenly treasure. Ngunit yun pala ay isang nuclear bomb na kagagawa ni Feng Zhenting at ginamit niya ito para gawing pang-akit sa mga cultivators. Kung saan rin ay tuluyan ang napaslang ng ating bida na si Zuhan kasama ni Liang Kankan ang mayabang na matandang tiyuhin ni Feng Zhenting. At pati nga ito ay baldado na gawa ng pagpapaputok rito ng ating bida at kung saan rin ito ay unti-unti nang sinusubukan na mapaslang ng ating bida at pati na rin ni Liang Kankan kaya naman makikita na dumurugo na rin ang mata nito. At nang humandusay na nga si Feng Zhenting ay sinabi ni Liang Kankan na pinapatanong ng ating bida kung susuko na ba ito o hindi pa. Ngunit matapang paring sumagot si Feng Zhenting na hindi siya susuko. Kaya naman nang marinig ito ni Liang Kankan at ng ating bida ay muli na naman itong pinagpapaputukan hanggang sa sinabihan siya ni Liang Kankan na kapag nagmatigas pa ito at hindi pa rin sumuko ay hindi nila ito titigilan na pagbobombahin. At nang malapit na ngang tumama ang rocket launcher sa mukha ni Feng Zhenting ay tila ba natakot na nga ito at kabadong sinasabi na susuko na siya kaya itigil na ang pagpapaputok. Dagdag rin itong sabi na sincerely na siyang susuko dahil sadyang malakas ang ating bida pati na rin si Liang Kankan. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita na 30 seconds na lamang ang natitirang oras at sasabog na ang nuclear bomb. Nagagahol na nga ang mga tao at takot na rin ang mga ito kaya humihingi na sila ng tulong habang sinasabi rin kay Feng Zhenting na hayaan na silang makalabas mula sa trap. At habang nakatutok ang rocket launcher ay pag-alit na sinasabi ng ating bida na meron na lamang 5 seconds si Feng Zhenting para turn off ang bomba. Sinabi naman ni Feng Zhenting habang nakataas ang 2 hands nito na huwag magpabigla-bigla ang ating bida. Dagdag rin itong sabi na once na nabuksan na ang bomba ay wala ng paraan pa para ito ay turn off. Ngunit nang marinig ito ng ating bida ay tinapakan niya ang ulo ni Feng Zhenting at sinasabi na itigil na ang kalokohan at tanggalin na ang magic weapon sanhi ng pagkakatrap ng iba. Dagdag ring sabi ng ating bida na bibilang siya hanggang 5 at kapag hindi peren ito inalis ni Feng Zhenting ay tutuluyan na niya ito. At pasiga namang umimik si Feng Zhenting na animoy nagmumukha na ring tarsier dahil sa takot at sinasabi nito na maghinay-hinay lang ang ating bida sapagkat gagawin niya na ang utos ng ating bida. At may pinalutang na ngang isang bagay na kumikinang-kinang si Feng Zhenting dahilan upang magkaroon na ng malalabasan ang mga taong nasa loob ng trap. At nang makita nga ng mga tao na meron ng puwang sa may bandang itaas ay nagsimula na silang lumabas habang nagmamadali dahil nga tumatakbo ang oras. Samantala si Silverwinged Mars naman ay tila ba relax lang na lumilipad palabas. Ang ginagawa naman ni Luyanzi ay itinatali niya ang iba sa kanyang katawan para tulungang makalabas. Subalit ang ilan naman ay naiwan habang humihingi ng tulong, hanggang sa maubos na nga ang oras at bigla nang sumabog ang bomba dahilan ng pagkasawi ng maraming tao at tanging iilan lang din ang nakaligtas mula sa pagsabog na nangyari. At dahil nga sa maraming tao ang nasawi kagagawan ni Feng Zhenting ay tila ba nag-aalburuto na sa galit si Liang Kankan. Ayon naman kay Silverwinged Mars ang cultivator world ay maihahalin tulad sa isang jungle, kung saan ang mahihina ang nagsisilbing biktima ng mga malalakas. Dagdag niya pang sabi na ang mahihina ay walang karapatan na makuha ang heavenly treasure. Nagagalit namang sinabi ni Liang Kankan na walang awa si Silverwinged Mars. Sabi pa niya na hindi yata nito natatandaan na niligtas nila ito dahil kung hindi ay baka napasama na ito sa mga nasawi dulot ng pagsabog. Abang na namang nagsalita si Silverwinged Mars at sinasabi nito na hindi siya mahina, na kahit ang nuclear bomb ay hindi siya magagawang saktan at sabi pa niya na determinado siya na kuhain ang treasure. Dagdag niya pang sabi na kahit iniligtas siya ay di pa rin siya magpapakita ng awa. Makikita naman na tila ba may lilito mula sa lupa hanggang sa sinabi na nga ng isa na nag-a-activate na ang treasure. Hanggang sa bigla na ngang may sumabog ng malakas, sabay sabi ni Luyanzi na anong uri ito ng treasure dahil nakapagdulot ito ng kakaibang aura ng pagyanig. Bigla na ngang lumitaw ang isang malaking nilalang at di nila moari kung anong uri ito, sabay sabi nila na nasa ulo ng nilalang na ito ang treasure. Sa isip-isip naman ng ating bida na finally ay naisilang na rin ang mysterious tree, kung saan sa nakaraan niyang buhay ay sinubukan rin itong kuhain ng mga maharlika at dagdag pa niyang sabi na halos lahat sa karamihan ay hindi rin alam kung ano ang totoong halaga nito.
At nagsimula na nga ang iba na sumugod sa malaking palakang ito para kunin ang treasure. At nang tatangkain na nga rin ni Lu Yunzi na sumugod ay kaagad siyang pinigilan ng ating bida. Ngunit tila ba ayaw pa ring papihil ni Lu Yunzi. At habang hawak-hawak nga ng ating bida sa braso si Lu Yunzi ay sinasabi niya na hindi pere ni Lu Yunzi magagawang kunin ang treasure kahit pa magmadali ito, sapagkat ang lakas ng higanteng Poloka ay lubhang kakilakilabot at kahit na pagsama-samahin pa nila ang kanilang puwersa ay di pere nila matatalo ang higanteng Poloka. At habang sumusugod nga ang dalawang cultivator ay biglang naglabas ang higanteng Poloka ng kulay berdeng likido dahilan upang bumagsak sa lupa ang dalawa. At sinabi naman ni Silver-Winged Mars na ang lakas ng higanteng Poloka ay sadyang hindi maunawaan. Sabi din ni Ox King Hercules na kahit ang cultivator at the core formation stage ay di rin ganun ka-powerful at sabi pa niya na maaaring ang lakas nito ay naabot na ang legendary spirit refining stage. At nang marinig nga ito ni Lu Yunzi ay napaisip siya tungkol rito at naalala niya na ang tanging first patriarch ng kanilang pamilya ang nakaabot sa stage na iyon. Habang makikita naman na nakatayo si Lu Yunzi kasama ng ating bida sa harap ng higanteng Poloka ay sinasabi ng ating bida kay Lu Yunzi na walang kahit na sino ang kayang makipaglaban sa higanteng Poloka. Dagdag pa niyang sabi na sa pamamagitan ng halimaw na giant toad na ito na siyang nagbabantay sa treasure ay natatakot siya na walang sino man na makakuha mula rito kaya kung maaari ay bumalik na lang sila. Sa isip-isip ng ating bida ay sinasabi niya na, ang real strength ng higanteng Poloka ay talagang malayo pa para malampasan ang spirit refining stage. Sabi pa niya na walang kahit isa man sa mundo na magagawang matalo ito. Dagdag pa niya na ang ultimately mysterious tree ay di makukuha sa pamamagitan ng puwersa. At para makuha ito ay dapat merong isa na magkaroon ng some special luck. Bumalik ang eksena kung saan nagpipilit parent si Lu Yunzi na bitawan na ng ating gwapong bida na si Zuhan ang kanyang braso. At nang makabitaw na nga si Lu Yunzi ay agad namang nagsorry ang ating bida dahil nalimutan niya na bitawan ang kamay nito. At habang nakatingin nga ang mga cultivator sa giant toad, ay nagsalita si Ox King Hercules at sinasabi nito na ano naman daw kayang uri ng treasure ang nasa tuktok ng higanteng Poloka. Sabi pa niya na ito ay kahanga-hanga dahil ito ay tila ba kahugis ng isang maliit na puno, kaya hindi na rin nakapagtataka na ganoon na lamang ito kung pahalagahan ng company. Sinabi naman ni Silver-Winged Mars na kung ano man ito, sa pamamagitan ng Beast Giant Toad na nagbabantay rito, dapat lang na ito nga ang maging great treasure at kung hindi ay di sila ipapadala ng company, as a two top winners ng cloud list para makuha ito. Maya-maya nga ay biglang may dumating na isang sasakyan, at may isang tinig na nag-utos sa mga Black Turtle Bio para i-clear ang buong area at sabi pa nito na ang lahat ay umurong ng 10 kilometers kung hindi ang mga ito ay mapapaslang. Takang-taka namang sinabi ni Ox King Hercules kung bakit may iba pa na pinadala ang kanilang company at bakit di man lang sa kanila sinabi na hindi lang pala sila ang pinapapunta. Sabi pa niya na tila ba ang boses na umiimik ay ang tinig ni Quang Shi. Hula naman ni Silver-Winged Mars na ang value of the treasure ay malayo pa para malampasan ang company's original estimate, kaya naman kahit na si Quang Shi ay gumagawa rin ng aksyon. Sinasabi naman ni Liang Kankan sa ating bida na si Zuhan na ang Black Turtle Bio ay isang global biotech company at ito rin ay isang very large immortality cultivation force, sabi pa niya na di rin niya inaakalang pati ang mga ito ay pupunta. Sinasabi rin dito na si Ox King Hercules at si Silver-Winged Mars ay ang mga paranormal recruited ng company. At habang nakataas naman ang left hand ni Quang Shi, ay sinasabi nito na itutok lamang ang mga firepower missile sa Beast Giant Toad at maghanda para pasabugan ito. At nagsimula na nga silang pagsasabugan ng higanteng Poloka sabay sabi ni Liang Kankan na ang mga missiles na ito ay masigit na powerful kaysa sa kanilang rocket launcher, sabi rin niya na bagamat powerful din ang Giant Toad ay magsasuffer pa rin ito. Sa isip-isip naman ng ating bida ay sinasabi niya na nililigawan ni Quang Shi ang kamatayan sapagkat tinutukso lang ito ng Giant Toad. Maya-maya nga ay bigla na lang sumulpot si Quang Shi sa harap ng tatlo at sinasabi nito na kung hindi ba nila ito naririnig na kini-clear ng Black Turtle Bio ang area, kaya naman inutusan din ito si Ox King Hercules at Silver-Winged Mars upang sila ay itaboy at patayin kung sino man ang lalaban. At habang nasa taas naman si Silver-Winged Mars ay tila ba nag-aalala nitong sinabi kay Lu Yunzi na umalis na,
sapagkat nang dahil sa pagdating ni Quang Shi ay sure na sa Black Turtle Bayou mapupunta ang treasure. Ngunit palaban namang sinabi ni Lu Yunzi na lalabanan niya pa ito. Habang kausap ni Silver-Winged Mars si Ox King Hercules, ay sinasabi nito na ipaubaya na lamang sa kanya si Lu Yunzi at sa mga matitira ay si Ox King Hercules na ang bahala. At maya-maya pa nga ay umatake na ang dalawa habang sinasabi naman ni Silver-Winged Mars kay Ox King Hercules na umatake lang ito ng buong lakas, at wag atras. Maya-maya nga ay nagsitakbuhan na ang mga tao habang humihingi ng tulong kay Lu Yunzi. At sabi pa ng isa na gahol na sa pagtakbo ay si Ox King Hercules ang isa sa top master ng Cloud List kaya naman talagang natatakot na siya. At habang itinututok ni Liang Kankan ang rocket launcher ay sinasabi nito na hindi big deal sa kanya ang Cloud List kaya naman pagpepera piresuhin niya si Ox King Hercules. At bigla nang naputukan si Ox King Hercules at sinasabi nito na hindi siya si Feng Zhenting at ang greatest strength niya ay ang kanyang defensive power kaya naman hindi siya basta-basta masasaktan ng rocket lamang. Sinabi naman ni Liang Kankan sa ating bida na napakatibay ni Ox King Hercules dahil hindi man lang ito nasaktan ng rocket kaya naman dagdag pa niyang sabi na ano na ang dapat nilang gawin. Ngunit sagot naman ng ating bida, sila ay tatakbo na lamang kaya naman ang gulat ang mga mata ni Liang Kankan. At dagdag pa niyang sabi na pagtakbo ang mabuting gawin dahil nga sa hindi nila matatalo si Ox King Hercules. At nag-okay na lang si Liang Kankan sa mga sinabi ng ating bida sabay takbo. Nang gagalaiti namang sinabi ni Ox King Hercules na ang swerte ng ating bida sapagkat ito ang papatay sa kanya, kaya naman wala siyang mararamdamang anumang sakit. At habang pasugod na ang ating bida ay sinabi niya na siya ang kabaligtaran ng pagkatao ni Ox King Hercules, sabay suntok niya ng malakas hanggang sa ito ay tumalsik. Nagmukha tuloy isang unan si Ox King Hercules dahil ganon na lamang ang kanyang pagtalsik, madali lang siyang napatumba ng ating bida. Habang nakatayo nga ang ating bida ay sinabi niya na sakit ang mararamdaman ni Ox King Hercules at napakamalas nito dahil siya ang kinalaban. At maya-maya pa nga ay bigla na lamang nanakbo si Liang Kankan at napalingon ito na animoy nagtataka sa mga nangyari. At habang nakapamay-awang ang ating bida sa harap ni Ox King Hercules ay nilapitan nga siya ni Liang Kankan at tinanong siya kung ano ba ang nangyari. At kung papaanong nakalatag na sa lupa si Ox King Hercules. At maya-maya pa nga kahit madilim na ang paningin ni Ox King Hercules ay sinasabi pere nito na papaanong nadurog ang kanyang braso sa pamamagitan lamang ng isang suntok gayong napakalakas naman ng kanyang defensive power. At sabi pa nito kay Silver-Winged Mars na oras na para wakasan ang laban. At sa kabilang banda naman ay makikita rin na nakalatag na at sugatan si Silver-Winged Mars habang sinasabi nito na tinatago lang pala ni Lu Yunzi ang kanyang tunay na lakas. At sinabi naman ni Lu Yunzi na sadya lang talaga itong mahina. At habang nakaharap si Lu Yunzi kay Quang Shi ay sinabi nito na di pa siya aalis hanggat di niya pa napapaalis ang mga kalaban. Ngunit sumagot naman si Quang Shi at sinabi nito na mahina si Ox King Hercules at Silver-Winged Mars kaya tinanong nito si Lu Yunzi kung ano daw ba siya. At sinabi nga ni Lu Yunzi na ito si Quang Shi, ang top master ng Black Turtle Bay's Outer Department na nasa tugatog na ng Foundation Stage at dagdag pa ni Lu Yunzi na ang actual combat power nito ay narating na ang Core Formation Stage matapos itong matransform ng company. Sinabi naman ni Quang Shi na ito ay nalulugod dahil alam ni Lu Yunzi ang mga bagay na iyon tungkol sa kanya dagdag pa nitong sabi na para sa kapakanan ng Lu family ay hahayaan niya si Lu Yunzi na makaalis na, kung ayaw pa nitong mamatay. At habang hawak ni Lu Yunzi ang kanyang sandata ay sinabi nito na sa katunayan ay talagang napakalakas ni Quang Shi. Dagdag pa niya na sa Nandao City, maliban sa mga senior cultivators ay wala nang iba pang mas malakas kaysa kay Quang Shi. Ngunit gayon pa man ay gusto pa rin niya itong kalabanan. Naiinis namang sinabi ni Quang Shi na si Lu Yunzi ay kumakagat peren higit sa kaya nitong nguyain. Sabi pa niya na, huwag siyang sisisihin para sa hindi niya pagbibigay ng chance na makaalis si Lu Yunzi. At nagsimula na nga silang sumugod sa isa't isa sabay sabi ni Quang Shi na kung kaya ba ni Lu Yunzi na maiwasan ang kanyang atake.
Ayon naman kay Lu Yanzi ay parang may mali, sapagkat ang transform body ni Kwang Shi ay sobrang lakas. At muli na naman silang nagsagupaan habang sinabihan ni Kwang Shi ang iba niyang kasama na atakehin na ang higanteng Poloka sa abot ng kanilang makakaya at siguraduhin na makukuha ang ultimately mysterious tree. At nagmistulang patak ng ulan ng mga missiles na unti-unting bumabagsak sa higanteng Poloka. At sa isip-isip nga ng ating bida ay unti-unti nang nagagalit ang Giant Toad. At tila ba nag-iipon na ito ng lakas para mag-fight back sa mga taong sumugod dito. At maya-maya pa nga ay inilabas na ng Giant Toad ang naipon niyang energy, habang si Kwang Shi naman ay nakatingin rito at takang-taka nitong sabi na papaanong nagawa ng Giant Toad na ma-destroyed ang 5 gunships ng ganun-ganun na lamang. At isip-isip rin ni Kwang Shi kung ano bang pinagmulan ng Giant Toad. Dagdag pa nitong sabi na kailangan na niyang mapaalis si Lu Yanzi as soon as possible upang makuha na nito ang treasure na nasa ulo ng higanteng Poloka. At makikita nga na muli na namang naglaban ang dalawa at sinasabi ni Kwang Shi na napaka-talented ni Lu Yanzi after few years of growth nito dahil makikita na mas malakas na rin ito kaysa sa kanya. At maya-maya nga ay tila ba may unti-unting nagbabago kay Kwang Shi, iyon pala ay ang pag-activate ng Titan's body nito. Si Lu Yanzi ay makikita naman na panay na rin ang kaiisip at sinasabi nito na sadyang malakas si Kwang Shi dahil matapos ang pag-transform sa katawan nito ay narating agad nito ang core formation stage. At dagdag pa niya na kung hindi para sa higher level of foundation stage ay hindi niya kakailanganing pigilin ang kanyang cultivation level. At bigla na ngang sumugod na naman si Kwang Shi sabay sabi nito na sa suntok niya ay matatapos na niya ang laban. At makikita rin natin na tila ba nagagalit na ang higanteng Poloka na animoy susugudin na si Lu Yanzi. At habang nakatingin nga ang ating bida ay makikita na may seryoso siyang naiisip na tila ba nag-aalala rin siya at sinasabi rin ng ating bida na hindi maaaring atakehin ng Giant Toad si Lu Yanzi sapagkat sa nakaraan niyang buhay ay parang si Lu Yanzi ang first person na nakakuha sa ultimately mysterious tree kaya naman kaagad na sumugod ang ating bida at hamarang siya kay Lu Yanzi dahilan upang siya ang matamaan. At tila ba nagulat si Lu Yanzi habang binabanggit nito ang pangalan ng ating bida. At animoy nagulat nga rin si Kwang Shi at sinasabi nito na baliw na yata ang ating bida sapagkat sinalag niya ang full force nito para kay Lu Yanzi. At unti-unti nang nababalot ang ating bida sa dila ng Giant Toad, hanggang sa siya ay may pasok na sa bibig nito. At tila nga nabusog ang higanteng Poloka dahil sa paglumod sa kanya, animoy bigla itong sumigla. Habang si Liang Kankan naman ay gulat na gulat sa kanyang mga nakita at ang nagawa na lang niya ay tawagin ang pangalan ng ating bida. Seryoso namang napapaisip si Lu Yanzi dahil sa ginawang pagligtas sa kanya ni Zuhan at sabi rin niya na kung hindi dahil sa ating bida, malamang ay siya na ang nalumad ng higanteng Poloka. At napatanong rin siya sa kanyang sarili kung bakit ginawa iyon ng ating bida na si Zuhan. Ayon naman kay Kwang Shi ang power ng suntok niya ay may kukumpara sa core formation stage. At dagdag pa niya na paanong ang ating bida na nilamon ng higanteng Poloka ay may ganoong kalakas na defensive power. Lumipat ang eksena sa family Feng kung saan sinasabi ng ama ni Feng Zhenting na si Feng Zhengguo na para ma-set up ang trap, ang kanilang pamilya ay inilaan ng halos lahat ng kanilang mga fortune kahit na nasaktan nila ang mga cultivators ng Nandao City. At sabi pa nito na sigurado na siya na nakuha na ng kanyang anak na si Zhenting ang treasure. Ngunit maya-maya pa nga ay may biglang pumasok na lalaki at sinasabi nito na may masamang balita, ayon rito ang young master na si Feng Zhenting ay inatake dahilan upang pumalpak ang plano. At dahil sa mga sinabi ng lalaki ay nagulat si Feng Zhengguo at napatanong siya kung papaanong nangyari ang bagay na iyon, gayong kasama naman ng kanyang anak si Elderly, ang senior fighter at the late foundation stage kaya naman sino ang nakagawa na matalo ito. At sinabi nga ng lalaki na si Feng Zhenting ay inatake gamit ang rocket launcher at sabi pa nito na hindi mga senior master ang may gawa kundi ang dalawang punks. At makikita ngang nagagalit na si Feng Zhengguo habang sinasabi nito na magpadala ng maraming tauhan para tulungan ang kanyang anak, at para patayin rin ang 2 punks na may kagagawan. At ngayon nga ay talagang problemado na si Feng Zhengguo at habang nakahawak ito sa kanyang noo,
ay iniisip nito na kapag hindi nila nakuha ang treasure ay magagalit ang kanilang leader at mawawasak rin ang kanilang pamilya. Makalipas ang 3 araw, makikita na ang higanteng Palaka ay panay ang pagsabsab at paglamon hanggang sa ito ay samuka dahilan upang makalabas ang ating bida mula sa loob sanhi ng paglumod nito sa kanya. At habang nagmumukha ng kung ano ang ating bida ay sinasabi niya na talagang nakakasuklam ang nangyari, sabi pa niya na di niya inakalang mananatili siya ng ganun katagal sa loob ng tiyan ng giant toad. At maya-maya pa nga ay bigla na lamang lumipad pataas ang higanteng Palaka at nasabi na lang ng ating bida na nawalan na nga ang giant toad. At habang pinagmamasdan ito ng ating bida, sa isip-isip niya ay walang kapares ang lakas ng giant toad at napaka-imposibleng makuha ang ultimately mysterious tree gamit ang puwersa, ang tanging paraan lang ay ang makakuha ng opportunity para malunok ng higanteng Palaka. At sabi pa niya na kung di siya nagkakamali ang opportunity na iyon ay dapat nabibilang kay Luyanzi, ngunit ang kanyang ginawa ay hinarang niya ito. Makikita sa mukha ng ating bida ang kasiyahan dahil sa wakas ay nakuha na niya ang ultimately mysterious tree. At habang siya ay nakaupo, sinasabi niya na bago niya pinaghinalaan si Luyanzi na may itinatagong identity, according to the development sa nakaraan niyang buhay, hula niya na di rin ito tumagal bago pa si Luyanzi mapatay at manakawan ng ultimately mysterious tree. Sabi pa niya na finally nakuha na ng Regal ang puno, otherwise sa pamamagitan ng talent ni Luyanzi at ng puno ay nakilala ito ng mabuti. Dagdag pang sabi ng mautak nating bida na siya ang nakapagligtas kay Luyanzi at kung wala ang puno ay hindi ito mapapaslang. At habang hawak-hawak ng ating bida ang ultimately mysterious tree ay sinasabi niya na kahit na ang Regal ay tanging kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa magic functions of the tree. Sabi pa niya na aksidente niya lang itong natutunan dahil sa nakita niya ito sa broken stone tablet, dagdag pa niya na kailangan muna nitong lumago ang dahon, mamulaklak at mamunga bago niya magamit ang functions nito. Ayon pa sa ating bida na ito ay hindi madaling gawain sapagkat ang proseso nito ay nangangailangan ng huge amount of spiritual energy. Sabi pa din ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang treasure na sa kabutihang palad ito ay ang spiritual energy revival, kaya mabuting mag-prepare na siya para sa bagong simula dahil one day ay mamumulaklak na rin ang puno. Makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa kanilang eskwelahan kung saan ang ating bida ay naglalakad habang iniisip niya na dahil sa nakuha na niya ang mysterious tree, ang next step na dapat niyang gawin ay ang hanapin si Luo, ngunit bago iyon ay kailangan niya munang makapunta sa college kung saan sa previous life niya ay doon si Luo pumasok. Kung saan ito ang isa sa top cultivation colleges, at bago pa nga lang si Zuhan papasok ng classroom ay naririnig na niya ang mga ingay mula sa loob. At biglang nagulat at nagsitahimikan ang kanyang mga kaklase habang nakatingin lang ang mga ito sa kanya. Sabay tanong ng ating bida kung ano ba ang nangyayari at bakit nakatingin ang mga ito sa kanya. At bigla nga ring may sumulpat na isang lalaki na dilaw ang buhok sa kanyang harapan at agad itong nanakbo habang tuwang-tuwa na tinatawag si Miss Lu upang sabihin na buhay pa ang ating bida at muling nagbabalik. Makalipas ang 10 minutes habang magkausap sina Miss Lu at Zuhan ay hindi makapaniwala ang ating bida na meron palang kumuha ng video sa kanya habang unti-unti siyang nalulunok ng giant toad. At sabi pa ni Miss Lu ay ipinost din ito sa internet at nag-hit din sa mga headlines, kaya naman ngayon, halos lahat ng tao sa Nandao City ay alam ang tungkol sa balita. At dagdag pa ni Miss Lu na hindi lang yun, dahil matapos lunukan ng giant toad ang ating bida ay bigla na lamang itong tumakbo palayo at nawala, kaya naman ngayon ay hinahanap na siya pati na rin ang giant toad ng lahat ng forces. Sinabi naman ng ating bida na kanya na lamang titingnan. At habang papalayo na nga ang ating bida ay agad siyang tinanong ni Miss Lu kung bakit noong araw na yun ay iniligtas niya ito. Sagot naman ng ating bida na dahil sa magkaklase sila kaya dapat lang nilang tulungan ang bawat isa, sabay sabi niya na siya ay aalis na. At kahit medyo malayo na ang ating bida ay sinabi parent ni Miss Lu sa kanya na kung gusto ng ating bida, ay irerekomenda siya nito sa kanilang pamilya upang maging isang worker. Dahil sa ganoong identity, ang mga cultivators ng Nandao City ay hindi natatangkain pa na guluhin ang ating bida.
Ngunit nagpasalamat na lang ang ating bida sabay sabi na kung may magtatangka na guluhin siya ay kailangan muna ng mga itong maging mas powerful kaysa sa kanya. Sa isip-isip rin ng ating bida ay sinasabi niya na si Lu Yunzi ay di man lang nagtanong sa kanya tungkol sa Giant Toad at sa Ultimately Mysterious Tree kaya naman masasabing ang Lu family ay hindi makapal ang mukha di tulad ng ibang mga hidden families. Ayon kay Lu Yunzi na dapat hindi maging matigas ang ulo ng ating bida, ang rare treasure Ultimately Mysterious Tree ay sadyang mahalaga. At ang mga major families ay tiyak na aatakihin ang ating bida at magtatanong tungkol sa kinaroroonan ng puno. Sabi pa ni Miss Lu na mas mabuting e-consider na lang ng ating bida ang kanyang mga suggestions. Ngunit ang sinabi lang ng ating bida ay papaslangan niya na lamang ang sinumang magtatangka na atakihin siya. At sa isip-isip naman ni Lu Yunzi ay sinasabi nito na palagi na lang matigas ang ulo ng ating bida at sabi pa nito na lumapit na lang sa kanya ang ating bida kapag nasa trouble siya. Dagdag pa ni Miss Lu na mas mabuting mag-focus na lamang siya sa kanyang cultivation dahil sa mahabang panahon ay sinadya niyang pigilin ang kanyang cultivation kaya naman this time para makagawa siya ng kakaibang tagumpay ay kailangan niyang marating ang legendary 9th or higher grade of foundation stage. Bumalik ang eksena sa loob ng kanilang classroom kung saan sinasabi ng kanilang guro na paniguradong nakita nilang lahat ang tungkol sa mga pagbabago ng Earth these days, at marami sa kanila ang na-involve sa pagbabagong ito. At tahimik lang na nakikinig ang mga estudyante habang sinasabi ng guro na para maka-adapt sa mga pagbabagong ito, ang kanilang school ay gagawa rin ng mga corresponding adjustments. Dagdag pa nitong sabi na ang mga estudyante na nagising na ang kanilang paranormal power and immortality cultivation qualifications ay napili na tumanggap ng education ng magkahiwalay. At habang ipinapakita rin nito ang isang notice paper ay sinasabi nito na ang mga estudyanteng ito ang magiging pillars ng kanilang country in the era of spiritual energy revival at sa isang buwan ay matatanggap na nila ang tests. At habang seryosong nakaupo at nakikinig si Lu Yunzi ay sinasabi ng kanilang guro na ayon sa test result si Lu Yunzi ay mapupunta sa ibang klase. Sabi pa ng guro na ang mga students naman na nasa higher cultivation levels na ay makakasali sa mga advanced classes samantala ang mga outstanding students naman ay makakaalis na sa high school at maaari na agad dumiretso sa college para sa karagdagang pag-aaral. Ang Qingbei College ang the best cultivation college na binuo ng Huaxi State matapos ang revival of spiritual energy at tanging ilang estudyante lamang mula sa bawat probinsya ang nire-recruit nito. Sa Nandao City tanging excellent cultivators lamang tulad nina Lu Yunzi at Long Aoshan ang na-admit kaya ayon sa ating bida, pusta niya na maraming rising stars mula sa mga hidden sects and families ang may gustong maki-join sa college. Kaya para maka-join din siya sa college kung nasaan si Luo ay kailangan niyang ma-speed up ang kanyang cultivation at marating ang perfect foundation stage sa lalong madaling panahon. Abangan sa susunod nating video ang mga magaganap pang eksena sa ating bida. Abangan rin ang pagdating ng isang kotse at kung sino ang nakasakay rito, kaaway kaya ito ng ating bida o kakampi. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay maaari kayong mag-iwan ng komento at paki-like and share na rin then subscribe and hit the notification bell.